Lahat po ng mga magulang ngayon, pakinggan po ninyo ang mga impormasyon na kukuha ng ating kaibigan para po ito sa kalusugan ng mga bata. Naku po guys, nakakatakot po. Mayroon naman po impormasyon na hindi maganda po na nakukuha ng ating mga kaibigan. Kung sino man po yung mga magulang dyan na makapanood sa ating video, pag-share. Kaibigan, bakit po ito nangyayari? Kung meron po daw kayong mga anak dyan na nagkaedad ng 9 months, 1 taon, basta pataas din, huwag po kayong magkampante ngayon. Huwag po ninyong ibabad ang ating mga bata sa lugar na maiinit. Sobrang init ang panahon guys, dahil po madali lang itong magkaroon po ng sakit. Bakit po kaibigan, nakaganito po yung panahon namin? Ano po bang sanhi dito? Guys, babala po ito sa mga magulang Ingatan po ninyo ang inyong mga anak. Huwag po ninyong hayaan na mabilad sa init. Dahil po guys, ang panahon natin hindi na po ito maganda. Ang pollution natin hindi na din po maganda, lalo na yung mga hangin ngayon. Dahil po ito pala ang dahilan. Kaibigan, bakit po ito nadadamay pa rin yung malayo naman po yung Pilipinas sa kaguluhan, Ito po yung sinabi ng ating kaibigan guys, kaya pala madaling magkaroon ng mga virus ang mga anak natin, magkakaroon po ng mga sakit dahil sa init guys. Kitang-kita po natin guys ang nangyayari po sa Ukraine at Russia. Hindi po talaga maganda na inaidulot po ang mga digmaan dahil po sa kanilang mga hard power na mga high power na mga kagamitan dyan na pangyera guys. Hindi maganda po na maidudulot po dito sa hangin. Kaya pala madali magkakasakit ang mga bata. Huwag po ninyong hayaan na ibabad sa init. Kung mainit man po yung lugar na pinupuntahan po niyo, dapat po lagi po yung painumin ng tubig yung mga anak natin para hindi po agad-agad na magkasipuon, magkasakit. Pero marami nagsasabi, normal naman lang yan. Kasi dati pa naman yan. Hindi po ito normal guys. Yun po ang totoo. Kasi ito yung sinagot ni kaibigan Kung normal ito, bakit po ang panahon natin noong nagkaedad pa tayo ng 7 years old, iba ang dampi ng hangin natin, sobrang presko. At saka yung init, hindi talaga mainit po yung tama sa atin. Pero ngayon, ba't ngayon alas 8 pa lang, wala na, parang alas 11 na ng tanghali. Oo, kaya dapat guys, ang babala ni kaibigan para po hindi may dehydrate ang mga bata natin. Maraming mga bata ngayon guys namamatay dahil po ito sa mga paligid natin na hindi na po maganda ang nangyayari. Kaya sinabi ito ng ating kaibigan dahil po lalo na ang monkeypox ay nagpapatuloy pa rin ang pananakod guys. Kana yun ang importante karon guys. Ayaw gid mo adto sa mga lugar kung daghan man na naitala sa mga monkeypox. Kay luoy kayo mga bata, mas madaling matablan ang mga bata, mas madaling madapuan ang mga bata ng virus dahil po sa panahon mainit. Sipon guys, ingatan nyo ang mga bata natin. Kung makakaroon po ng sakit, may lagnat, pag nagtatai, wag na lang hintayin na magtatai pa ng 3 bisis. Dalhin na lang po kaagad sa doktor kaibigan. Daghang salamat kaibigan. Isa na po kayo dito na mapagkunan po ng magandang advice. Kaya guys, sabi na ito talaga guys, balik-balik ni kaibigan. Ingatan po natin ang ating mga bata dahil po kung hindi po ninyo iingatan, delikado. Dahil madali lang itong magkakaroon, madadapuan ng mga sakit ngayon, lalo na ay nagpapatuloy po ang mga digmaan po guys. Hindi na po malinis ang buga ng hangin guys, kung saan ito ay nagkakaroon po ng mga toxic yung hangin na dala guys, dahil po sa nangyayari po sa ibang lugar ngayon na nagpapatuloy pa rin
na kanilang digmaan, no? Sana po kaibigan. Ano po? Oo, may mga tao ngayon dito sa amin nagtatrabaho po. Oo, salamat po sa inyong babala. Babala ng ating kaibigan na lagi ninyong painumin ang inyong anak ng tubig. Huwag niyo pakainin po ng makakasira sa katawan. Kaya nandito po tayo ngayon guys para po ay maipaabot po ang impormasyon na ito ay nakakabuti. Kaya maraming salamat po kaibigan. Oo nga, meron akong pinuntahan kaibigan. Oo, pinuntahan po namin yung area doon sa may lutuan po ng aswang, kung saan ito ay nakita ng mga tao nagtatago po doon sila. Pero iba, gusto ko nga makausap kita tungkol po ito sa duwende na umatake sa akin. Oo, salamat po, salamat.